Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, makinig kayo ng mabuti sa video na ito dahil may napaka-importanting balita ako para sa inyo ngayong Mayo 2026. Hindi ito biro. Maraming seniors ang hindi alam na may pera silang dapat matanggap ngayong buwan na ito. Pera na naghihintay sa kanila sa bangko o sa opisina. At dahil lang sa isang maliit na detalye na hindi nila alam, nananatiling natutulog ang pera nila at ayaw ko yun mangyari sa inyo. Ngayong Mayo 2026, may confirmed pension release na aabot ng hanggang 10,500 para sa mga kwalipikadong pensyonado. Pero hindi lahat ay kasama. May ilang kondisyon, may ilang requirements at may ilang grupo ng seniors na pwedeng ma-reduce ang kanilang matanggap kung hindi sila maingat. Kaya nandito ako ngayon para umupo tayo ng magkasama tulad ng magkaibigan sa mesa at pag-usapan nating isa-isa ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Huwag kayong mag-skip ng kahit isang segundo ng video na ito dahil sa bandang huli, may ibabahagi akong isang napakahalagang tip na makakatulong sa inyo na huwag mawala kahit isang piso ng inyong pensyon. At naniniwala ako na ang impormasyon na ito ay sulit na sulit para sa inyong pamilya at sa inyong kinabukasan. Kaya simulan na natin. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang 10T500 na ito at kung saan ito nanggagaling. Para sa mga SSS pensyonado, ang batayang monthly pension ay depende sa inyong contributions at sa inyong credited years of service. Pero ngayong Mayo 2026, ang pinagsama-samang monthly pension kasama ang Cost of Living Adjustment o COLA, ang 13th month pension na ilalabas sa ikalawang quarter ng taon at ang supplemental allowances para sa ilang qualified members ay nagdadala sa kabuuang release na aabot ng 10,500 o higit pa para sa ilang miyembro. Para sa mga GSIS pensyonado naman, lalo na ang mga dating government employees na nagretiro na may hindi bababa sa 15 taon ng serbisyo, ang kombinasyon ng basic monthly pension at ng pension differential adjustment na ipinatupad sa ilalim ng pinakabagong GSIS circular ay nagbibigay ng katulad na enhancement ngayong buwan. Ang inyong eksaktong halaga ay depende sa inyong position level, salary grade at haba ng serbisyo. Kaya huwag kayong mag-assume na ang inyong kaibigan o kapitbahay na pensyonado ay magkaparehong tatanggapin ninyo. Ang isang bagay na gusto kong i-emphasize, ang 10T500 ay isang estimated combined release. Hindi ito isang bagong flat benefit na binibigay sa lahat ng pantay. Halimbawa, kung ang inyong basic SSS pension ay 5,000 bawat buwan at may COLA kayo na 1,000 at may 13th month pension na 5,000 na ilalabas ngayong Mayo, ang kabuuan ninyo ay magiging 11,000. Pero kung ang inyong basic pension ay 3,500 lang, iba ang inyong computation. Kaya ang pinakatama at pinakaligtas na gawin ay pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch at hilingin ang inyong pension statement para makita ang exact na breakdown ng inyong benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-practical na tanong, kailan darating ang pera? Para sa mga SSS pensyado na nag-a-avail ng pensyon sa pamamagitan ng PesoNet, Land Bank, DBP o iba pang accredited bank, ang release ay typically sa loob ng unang araw ng buwan. Para sa inyong Mayo 2026 release, ang target ng SS ay ang May 5 hanggang May 15 window para sa majority ng pensyonado. Para sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng Humid AM card o SSS issued prepaid card, ang crediting ay kadalasang mas mabilis. Pwedeng May 3 o May 5 pa. Kung hindi pa nakikita ang pera sa inyong account pagdating ng May 10, huwag mag-atubiling tawagan ang SSS hotline sa 1455 o bisitahin ang inyong lokal na branch. Huwag kayong hintayin na maging Mayo 20 pa bago kumilos. Para sa mga GSIS pensyonado, ang release schedule ay sumusunod sa inyong retirement date at sa inyong chosen disbursement mode. Kung naka-enroll kayo sa e-card or sa GSIS issued ATM, ang pera ay karaniwang na-credit sa loob ng unang linggo ng buwan. Kung sa pamamagitan naman ng check, maaaring MEPA hanggang 7 araw na mas matagal. Ang GSIS ay nag-encourage na sa lahat ng pensyonado na mag-shift na sa electronic disbursement para mas mabilis at mas ligtas ang pagtanggap ng pensyon.
Isa pang bagay kung kayo ay nasa ibang bansa at may designated representative dito sa Pilipinas na tumatanggap ng pensyon para sa inyo, siguraduhing naka-update ang Special Power of Attorney o SPA sa file ng SSS o GSIS. Maraming seniors ang naabutan ng expired SPA at naantala ang kanilang pensyon ng ilang buwan. Huwag hayaang mangyari yan sa inyo. Ito ang parte na gusto kong pag-ingatan ninyo. Hindi lahat ng pensyado ay automatikong matatanggap ang buong 10,500 na iniasahan nila. Mayroon kang mga kondisyon na kailangang matugunan at mayroon ding mga sitwasyon kung saan mabawasan ang inyong matatanggap. Una, kailangan ninyong siguraduhin ang inyong pensyon ay hindi nakatingga sa suspended status. Ang SSS at GSIS ay nag-i-impose ng suspension sa mga pensyon na hindi nagsumit ng kanilang Annual Confirmation of Pensioners' Existence o ASOP para sa SSS. Ang ASOP ay kailangang isubmit tuwing Enero. Kung hindi ninyo ito nagawa ngayong simula ng taon, posibleng na holding ang inyong pensyon. Ang magandang balita, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch anytime ngayong Mayo para maayos ito at ma-release ang laging naipon na pensyon ninyo kasama na ang back pay. Pangalawa, mayroon ding mga kaso kung saan ang mga pensyado ay may umaapaw na loan balance mula sa SSS o GSIS. Halimbawa, salary loan, calamity loan o loan na hindi pa fully paid. Ang SS at GSIS ay may karapatang mag-deduct ng portion ng inyong monthly pension para sa loan repayment. Kung malaki ang inyong outstanding balance, pwedeng malaki rin ang bawas sa inyong pensyon. Kaya nga, pirmi ninyong tinitingnan ang inyong loan status at naghahanap ng paraan para mabawasan ang utang bago pa man lumaki ang interest. Pangatlo, para sa mga surviving spouse or dependents na tumatanggap ng survivor's pension, mahalagang malaman na ang inyong benepisyo ay depende sa original pension ng deceased member at may ibang computation formula. Kung nagbago ang inyong civil status o kung meron kayong dependent na nagtapos na sa kolehiyo at hindi na kwalipikado bilang dependent, kailangan ninyong i-update ang inyong records agad. Ang hindi pag-update ay pwedeng magdulot ng overpayment. At kapag na-discover ng SSGSIS ang overpayment, pwede nilang i-clawback ang sobrang pera. Ibig sabihin, ibabawas nila ito sa inyong susunod na pension releases. Nakakasakit yon, kaya huwag nating hayaang mangyari. Narito na ang parteng gustong-gusto ko, ang mga benepisyong hindi alam ng karamihang pensyado at ito ang mga pera na maaari kayong makuha ngayon mismo kung maalam kayo. Una, mayroon tayong Medicare o PhilHealth Integration. Lahat ng SSS at GSIS pensyonado ay may karapatang sa PhilHealth coverage at ang inyong premium ay otomatikong ibinabawas sa inyong pensyon. Pero alam ba ninyo na pwede kayong mag-avail ng PhilHealth benefits para sa hospitalization, outpatient care, at select medicines kahit walang bayad? Maraming seniors ang nagbabayad pa rin ng buo sa ospital dahil hindi nila alam kung paano gamitin ang kanilang PhilHealth. Pakitanong sa pinakamalapit na PhilHealth office kung paano mag-avail ng consulta package at ng coverage para sa inyong chronic illnesses tulad ng diabetes, hypertension at heart disease. Pangalawa, mayroon ding medical reimbursement benefits para sa mga GSIS pensyonado. Kung kayo ay pumunta sa isang ospital at nagbayad out of pocket para sa isang operasyon o medical procedure, pwede kayong mag-file ng reimbursement claim sa GSIS hanggang sa PH1000. Ang limitasyon ay nakadepende sa uri ng procedure at sa inyong membership status. Pero marami ang hindi nag-file dahil hindi nila alam na meron silang karapatang ito. Pangatlo, ang unemployment benefit or involuntary separation benefit para sa mga mas bagong SSS members na nag-retire noong may aktibong contributions pa. Ito ay isang separate na benepisyo na hindi kasama sa regular pension. Kung kayo ay nagretiro na between 60 at 65 at may recent na contributions, kumonsulta sa SSS kung kwalipikado kayo. At huwag ninyong kalimutan ang senior citizen discount sa SSS at GSIS services mismo. Oo, may mga kaso kung saan ang mga seniors ay pwedeng ma-prioritize sa queuing at sa service windows. Gamitin ninyo ang inyong senior citizen ID sa bawat pagkakataon. Hindi ito kahinaan. Ito ay inyong karapatan. Part 5. Tax implications. May buwis ba sa pensyon 1130 to 1330? Ito ang tanong na palaging natatanong ng aking mga kababayan na seniors at gusto kong sagutin ito ng malinaw.
Sa ilalim ng Republic Act 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, ang SSS at GSIS retirement benefits ay generally exempt sa income tax. Ibig sabihin ang inyong buwanang pension, ang inyong 13th month pension, at ang inyong retirement gratuity na natanggap ninyo mula sa government service ay hindi pinagbubuwisan ng BIR. Gayunpaman, may ilang importanteng caveat dito kung kayo ay may iba pang source ng income. Halimbawa, kayo ay nagpapa ng bahay o mayroon kayong negosyo o kayo ay kumukuha ng consulting fees. Ang mga income na ito ay taxable pa rin. At kung ang inyong kabuuang taxable income ay lalampas sa annual exemption threshold, kailangan ninyong mag-file ng income tax return sa BIR. Mayroon ding mga seniors na nakatanggap ng lump sum settlement mula sa SS o GSIS. Halimbawa, ang cash surrender value ng retirement fund o ang commuted portion ng pension. Para sa mga ganitong kaso, ang tax treatment ay pwedeng mag-iba depende sa kung paano nakatayo ang benepisyo. Ang pinakaligtas na gawin ay kumonsulta sa isang accredited tax agent or sa BIR mismo para malinawan kayo. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga practical na tip para sa inyong susunod na pagbisita sa SSS o GSS office. Dahil alam ko na para sa ating mga seniors, ang pila at ang dami ng requirements ay nakakapagod at nakaka-frustrate. Una, pumunta sa opisina ng maaga, ideally bago mag-8:00 ng umaga. Maraming branches ay nagbubukas ng 8:00 AM at ang pinakamaikli ang pila kung pumunta kayo sa unang 30 minuto, dalhin ninyo ang lahat ng documents sa isang sobre, ang inyong UMID or SSS GSI SID, ang inyong passbook or bank account details, ang inyong latest pension slip at ang isang photocopy ng bawat isa. Hindi ninyo gustong bumalik dahil may kulang na dokumento. Pangalawa, gamitin ang MySS Online Portal o ang GSIS Wireless Automated Processing System na tinatawag na GAPS para ma-check ang inyong pension status online bago pa man pumunta sa opisina. Maraming transaksyon ay pwede nang gawin online. Ang pag-check ng contributions, ang pag-verify ng loan balance at ang pag-update ng contact information. Kung meron kayong anak or apo na marunong sa teknolohiya, humingi ng tulong nila para ma-set up ang inyong online account. Pangatlo, huwag kayong mahiyang humingi ng Senior Priority Lane. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang lahat ng government offices ay obligadong magbigay ng priority service sa mga seniors. Kung wala silang dedicated lane, sabihin ninyo sa security guard or sa receptionist at hiling ninyong i-prioritize kayo. Ito ay inyong karapatan, hindi isang pabor. Gusto kong mag-share ng ilang estratehiya na pwedeng makatulong sa inyo na ma-maximize ang inyong pension income at ma-stretch ang inyong pera ng mas matagal. Una, kung kayo ay SSS member na nag-retire ng maaga, ibig sabihin sa edad 60, at mayroon pa kayong kakayahang magtrabaho ng part-time, pag-isipan ninyong ipagpatuloy ang inyong contributions habang tumatanggap ng pension. Ito ay tinatawag na re-employment after retirement. At sa ilang kaso, ang dagdag na contributions ay pwedeng mag-entitle sa inyo ng mas mataas na pension computation sa hinaharap. Pangalawa, kung kayo ay may option na pumili sa pagitan ng monthly pension at ng lump sum payout, mag-ingat sa mabilis na desisyon. Ang lump sum ay mukhang malaki sa simula. Pero kung maayos kayong mag-plan at mabubuhay pa kayo ng maraming taon, ang monthly pension ay laging mas mataas ang kabuuang halaga sa mahabang panahon. Kumonsulta sa isang financial advisor o sa SSS GSIS counselor bago gumawa ng desisyon. Pangatlo, siguraduhin ang inyong designated beneficiaries ay up-to-date. Kung namatay ang inyong asawa o kung may pagbabago sa inyong pamilya, i-update ang inyong records agad. Ito ay mahalaga para makatiyak na ang inyong survivor's pension ay mapupunta sa tamang tao kung sakaling may mangyari sa inyo. Closing 1830 to 20. Mga kababayan, bago ko kayo bitiwan ngayong araw na ito, nais ko lang ipaalala sa inyo, ang inyong pensyon ay hindi isang regalo. Ito ay bunga ng inyong pagtitiyaga, ng inyong trabaho, ng inyong mga tao ng paglilingkod sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Kaya huwag kayong mahiyang i-claim ang bawat piso na nararapat sa inyo. Alamin ang inyong rights. Tanong ang hindi ninyo alam. At huwag kayong maniwala kaagad sa mga taong lulapitan kayo sa labas ng opisina na nag-aalok na tutulong sa inyo kapalit ng bayad.
maraming scammers ang nakatarget sa ating mga seniors. Kung natutunan kayo sa video na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapatid o mga magulang na pensyonado. Ang impormasyon ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa isa't isa. At kung mayroon kayong tanong o karanasan na gustong ibahagi, mag-comment kayo sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at tutulungan ko kayo hanggang kaya ko. Maraming salamat mga kababayan. Ingat kayo palagi at nawa ay dumating ang inyong pensyon ng buo, ng ligtas at ng nasa tamang oras. Hanggang sa susunod na video. Panatilihing malusog at masaya ang inyong puso. Mabuhay tayong lahat. Yee!